Laurel na maswerte. Paano nga ba natin gagamitin ang dahon ng laurel? Ngayong buwan po ng April, simula nang matapos ang Lenten season. At Qingming po, nung April 5 po, yun po yung pinaka-eksaktong araw ng Qingming Festival. Mayroon pong mga naiiwang yin energy, so mga negative energies sa tahanan. At kinakailangan mong alisin yan dahil magdudulot yan ng stagnant energies. Dito natin magagamit ang dahon ng laurel. Paano nga ba ninyo gagamitin? At mga panahon na po pwede itong gawin. Kung mahilig ka sa ganitong mga video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share mo na rin para malaman ng iba ang kanilang mga swerte sa buhay. Ang dahon ng laurel ay ginagamit para sa iba't ibang uri ng wealth manifestation. Maaari nating gamitin ang dahon ng laurel depende sa kung ano ang nais natin na matupad at kung ano yung hiling natin sa buhay. Kapag tama po ang pagkakagawa ng inyong manifestation, pwedeng makuha ninyo kung ano yung inyong minamanifest. At maaari din na magdulot ng swerte sa inyo ang laurel dahil aakit ito good luck energies para sa inyo. May iba't ibang kaparaanan po sa paggamit ng laurel. Dito sa video natin ngayon, pag-uusapan natin kung paano natin maaalis ang mga stale energies na dulot po nung nagdaang Lenten season. So, ang Lenten season po, mataas ang yin energies dyan. Ganon din po na sumabay dito yung Qingming Festival noong April 5. So, yung mga araw na yan, mataas po ang yin energies at kung minsan po, yung yin energies na yan, nananatili yan sa tahanan natin. Hindi sila naaalis dahil naaakit na sila sa tahanan ninyo, sa area ninyo. Nakahanap sila ng mapapanahanan nila dyan. Ngayon, magdudulot sila ng inauspicious energies sa inyo at makakaapekto yan sa tahanan ninyo at sa good luck energies ninyo. Ito po ang mga pamamaraan para ma-cleanse ang mga yin energies at makaakit pa rin ng good luck energies. Una-una po, kumuha ka ng dahon ng laurel. Yan po ay gagamitin mo at papausukan mo yung tahanan mo. Kailangan po pag gumamit ng dahon ng laurel, kailangan 9 na peraso ang gagamitin at ipapausok mo sa tahanan mo ng 9 ng umaga hanggang alas 11 po ng umaga. Yang mga oras na yan ay swerte po para sa pag-alis ng mga yin energies o yung mga unwanted energies, yung mga stagnant energies sa tahanan para maalis sila at aakit po yan ng good luck energies. Okay? So una-una po, kapag magsisindi ka ng dahon ng laurel, kailangan po ipapaikot mo sa loob ng bahay. Okay? Simula sa loob ng bahay. Halimbawa po, yan ay umuusok na. Iikot mo sa loob ng bahay mo. Okay? Papunta ka sa labas. Okay? Sa loob muna, papunta sa labas. Para, ang ibig sabihin nito, inaalis mo yung mga negative energies na maaaring nandyan sa loob at pumunta sila sa labas. Ngayon, kapag natapos mo na umikot sa loob ng bahay mo, nakarating ka na sa labas, bumalik ka ulit papasok. At iikot ka naman papasok sa loob at hihinto ka sa east area ng tahanan mo. Doon mo ilalagay hanggat maubos po yung usok niyan. Okay? Pagka naubos na yung usok, yung abo, ilagay mo na sa halaman. Okay? Para po, yan ay nagsisignify na una mo munang pinaalis yung negative energies o yung mga energies na maaaring naiwan sa loob ng bahay mo. At nung napalabas mo na sila dahil ikaw ay nasa labas na, pumasok ang muli para naman i-attract yung mga bagong energies mula sa labas. Ganun po ang paggawa. Okay? 9 na piraso po yan at papausukin ninyo. So kung kayo ay gusto niyo gumamit ng uling, pwede. O kung ano mauri ng paninde na meron kayo na mapapausok ninyo yung dahon ng laurel, pwede po yun mga madam, mga sir. Isa yan sa pinakamahalaga na dapat ginagawa natin gawin ng April, anumang araw ng April, simula nung natapos ang Lenten season, pwedeng gawin yan. Pwede. At pwede pong gawin yan hanggang May 5.
Okay? So hanggang May 5, pwede mo siyang gawin. Pwede mong i-cleanse yung tahanan mo. Or, kung hindi ka makakagawa ng May 5, pwede mong gawin yan sa mga araw na sa tingin mo o nararamdaman mo na kaya mo siyang gawin at sa tingin mo, effective ito para sa'yo. Kasi pwede pong pagbasihan ng pakiramdam. Okay? Pag hindi mo siya nagawa ng May 5 at sa mga susunod na araw ay mararamdaman mo na pwede mo siyang gawin, gusto mo siyang gawin, pwede po yun. Pwede natin ibase sa kung ano yung pakiramdam ninyo. Sunod, maglalagay po tayo sa bigasan natin. Okay? So, dito na mga madam, hindi na to direkta sa lagayan ng bigas. Okay? Kuha ka ng isang baso. Para lang po ito, sa ritual na ito mga madam, mga sir, para lang ito dito. Kuha ka ng maliit na baso. Lagyan mo ng isang dakot na bigas, pwede yan. Lagyan mo ngayon yan ng dahon ng laurel, isang peraso. Ilagay mo sa kitchen. Hayaan mo siya sa loob ng 24 hours. 24 hours lang po pagkatapos mong magpausok. Okay? Pagkatapos mo siyang pausukin, ilagay mo yung baso na nilagyan mo ng bigas na isang dakot, lagyan mo ng isang dahon ng laurel, ilagay mo sa dining table mo, sa kitchen mo, o kung saan ka pwedeng maglagay 24 hours. Konti lang po yung bigas niyan, mga madam, mga sir, dahil hindi yan kakainin. Okay? Yan ay ilalagay sa paso or kung sarili mo yung property, ilagay mo sa ilalim ng puno. Kung may halaman ka na malaki, doon mo siya para yan ibalik sa earth ang lahat ng negative energies at yung good luck energies na pumasok para mag-ground po sa area ninyo. Okay? At nagsisilbi na ring offering yan para sa lahat ng protective energies na ibibigay sa iyo ng area mo o yung nakuha mo na or yung napapasok mo na good luck energy simula nang nagsindi ka, papasok naman. Or simula nang itinuloy mo, papasok yung pagpapausok gamit yung dahon ng laurel. Okay? So, ginagawa yan mga madam, mga sir, sa tuwing po nagaganap yung Qingming Festival o yung Lenten season at gagawin din yan sa mga susunod pa na panahon. At yan po ay ginagawa din kapag nararamdaman ng tao na nakatira na parang ang bigat na ng tahanan nila, pwedeng gawin yan. Okay? Laurel po kasi ay isa sa mga ginagamit kapag yung energies ay nagmumula mismo sa mismong paligid. Okay? Halimbawa po, Lenten season, talaga namang yan ay natural na pangyayari at ganun din yung Qingming Festival. So, hindi yan, yung energies niyan ay naidudulot talaga dahil doon sa panahon na nagaganap po, yung season na yon. Okay? Hindi yun idinulot ng anumang mga bagay o sino mang mga tao sa inyo. Kaya mabisa ang laurel pagdating sa mga ganyan. Kaya dapat po lagi tayong may laurel sa tahanan natin mga madam, mga sir. Hindi lamang para sa may magamit tayo sa pagluluto natin. Para po, yung paglalagay lang po natin ng dahon ng laurel at ini-stay natin sa kitchen natin, nagdudulot na po yan ng good luck energies at protection na din. Safe pong kainin yung mga yan. Yung mga in-stock ninyo na nakalagay sa garapon, hindi lamang pang-stock ninyo yan para sa inyong para gamitin ninyo pag kayo ay magluluto. Nagdudulot yan ng protective energy sa inyo at safe pong kainin yan. Okay? Yung mga ginagamit natin sa ritual, may mga kinakain, may mga hindi. Okay? So, yung bigas na ginamit natin dito na inilagay sa baso, inilagay sa dining table, inilagay sa altar, o kung saan man pwede, hindi yun kakainin. Okay? Kaya nga konting-konti lang po yun. Okay, mga madam, mga sir. So, mahalagang magawa natin ito ngayong April or May 5. Kung hindi mo magagawa, pwede mong gawin kapag naramdaman mo na sobrang bigat na sa area mo, pwede mong gawin yan. Okay? Kasi bumabase tayo sa pakiramdam natin mismo dahil tayo ang nakatira sa bahay.
Kung ganito po ang sitwasyon ninyo sa buhay mga madam, mga sir, at nais nyo pa na pabalikin yung partner ninyo, Mr. o Mrs. man yan, nais nyo pa siya sa tahanan ninyo na bumalik, enhance nyo po Southwest area. Kung babae ka at lalaki ang namasyal, hindi na nakauwi, okay? Kung babae ka ha, Southwest area, lagyan mo ngayon ng Mandarin Ducks, lagyan mo ng Black Tourmaline. Ngayong 2026, lagyan mo ng tubig doon. Lagyan mo, kung may picture kayong dalawa na magkapares, magkasama, ilagay mo doon. Kung wala, Mandarin Ducks, Rose Quartz, pwedeng gamitin doon. Kailangan po magkapares ang gagamitin mo doon. Okay? Pares. Okay? So, Mandarin Ducks ang pinaka-safe. Pwede ka maglagay ng bawang 2 buo doon sa Southwest kung babae ka. Isa yan sa pinakamadali dahil meron pa pong mas matindi dyan kung talagang nais mo pang bumalik yan pero hindi natin pwedeng talakayin dito yon. Ito yung pinakamadali. Tingnan mo, magkakaroon ng pagbabago yan. At kung ikaw naman ay lalaki, misis mo na masyal, hindi na rin bumalik at gusto mo pa siyang bumalik. Okay? Enhance mo 2. Southwest area mo dahil misis mo yan. Sunod, Northwest area mo bilang ikaw ang ama ng tahanan. Okay? At enhance mo si Southwest, kagaya ng sinabi ko kanina, lagyan mo ng ganon. Sunod na enhance mo, Northwest area. Okay? Enhance mo si Northwest, lagyan mo ng metal objects doon, lagyan mo ng coins, lagyan mo ng ceramics, o anumang uri ng earth pots, lagyan mo doon para sa support. Okay? Para makita niya yung kahalagahan mo bilang ikaw yung lalaki ng tahanan at ikaw ang mister niya. Okay? Para makita niya yon. Sunod, enhance mo din yung east area. Check mo yung east area kasi yung health and family ay nasa east. Lagyan mo ng picture nyo doon kung may family picture kayo na magkakasama, lagay mo sa east. Para yung kung gusto mo bumalik pa yung misis mo at nakahanda ka, natanggapin siya ulit, ano man ang nangyari, pwede mong gawin yon. Pero isa po ito sa pinakamadali. At palagi po natin tatandaan mga madam, mga sir, yung third party po, o yung mga misis o mga tatay na hindi na nakauwi pagka lumabas ng bahay, sometimes po kasi, hindi talaga sila yung naghanap ng iba. Okay? Naidulot yan ng negative energies. Sometimes, flying star ang nagdulot niyan, na na-attract sila sa iba o yung iba ang na-attract sa kanila, ginawa ng iba yung paraan para makuha yung attention nila. At nakuha nga sila. Okay? At naiwang ka. Okay? Sometimes po, hindi talaga natural na naghahanap ng iba yung partner ninyo, energies po yan. Kaya napakahalaga ng kiniklear ninyo at kinukure yung mga area na kinakailangan para hindi po mangyari yung ganyan na nandun na sa iba yung mga partner ninyo dahil isa yan sa pinaka-worst na sitwasyon na ayaw ng lahat. Dahil partner mo nga yan di ba? Mahal mo nga yan kaya nga yan ang pinili mong maging kasama Tapos makikita mo na sa iba, di ba? So kung kayo ay nakahanda pa ninyong tanggapin kung sino man yan at nais ninyong pabalikin, isa to sa pinakamadali. Pero meron po pong pinakamatindi dyan. Kaya lang, subukan nyo munang gawin ito. Kasi baka naman itong simple lang na to, bumalik na sila sa inyo. Or makita na nila ang kahalagahan mo. Kaya't uuwi sila ng kusa. Okay? At para doon sa comment po na isa na yung coins nasama sa pagsaing, na niluluto, okay lang ba yun? Palitan mo lang yung coins. Okay na yun. Wala namang magiging problema, mga madam, mga sir. Ano po? Kung nasaing yung coins na inilagay ninyong pampaswerte sa bigasan ninyo, papalitan lang yan ng bago. At yung nasaing na coins, ibilin nyo na. Ibilin nyo na sa tindahan. Or pwede nang, huwag nyo na ibalik doon sa lagayan ninyo ng bigas. Okay? Wala namang pong negative effects yun pagdating sa astrology or pagdating po sa feng shui, wala naman po. Lalo na kung yun ay hindi mo naman talaga sinasadya. Okay? So maraming salamat po sa panonood. Kung kayo po ay may tanong, mga madam, mga sir, comment lamang po kayo kapag yan po ay aking nabasa, yan po ay aking sasagutin. Maraming salamat po sa panonood.